dito, siguro nasabihan kayo ng inyong mga kaibigan, yung mga leaders namin, na dito po sa amin ay merong pabahay. Ayan. Pero, bago po tayo dumating dyan sa pabahay, ang pabahay po namin walang bayad. Wala po mamaya sa interview natin malalaman natin. Pero, bakit pwede tayong mag-avail niyan? Sa amin po ay kooperatiba. Sino man po ang gustong mag-avail ng pabahay namin, ng pension sa senior citizen, mga scholarship sa mga bata, kailangan po ninyong magmiyembro sa kooperatiba. Ayan po Alpha Mega Consumers Cooperative. License po tayo, kompleto tayo lahat sa mga legal documents para alam po natin kasi may nagsasabi ay baka daw scam. Ito po yung certificate natin sa CDA, from CDA, because cooperative po tayo. And ito po yung ating certificate of compliance from CDA rin po ito. And mayroon po tayong BIR. Ayan, BIR. Dahil legal po tayong lahat. Bakit may BIR? Magtatax po tayo sa government. Kaya nga po kami, yung first move, lahat ng officers, pinag-submita po namin ng kanilang mga tin. Pag walang tin ang isang officers, kumuha siya. Pag hindi pa rin siya makakuha, hindi siya magiging officer. Aalisin po namin sa pagiging officer. So, ang good news naman, lahat naman po sila, mayroong tin number. O yung iba, kumuha. Kasi kailangan po dahil magtatax po tayo, susunod tayo sa batas ng gobyerno. Yan po paano tayo makakasali sa kooperatiba? So, kooperatiba po, pag sinabing kooperatiba, yan po ay mayroong tinatawag na capital share. Kahit saan pong kooperatiba, batas po yan ng kooperatiba sa bansa natin. Pumasok ka sa isang kooperatiba, may capital share. Yan po ay magdidepende kung magkano ang capital share base doon sa kanilang kooperatiba. Sa atin po, lowest capital share ang kinuha namin, which is 1,000 pesos. Pag sinabi pong capital share, sa inyo rin po yung perang yan. Parang bumili tayo ng share sa isang company na yung pera ninyo kumikita. Dahil tayo po ay consumers, marami po tayong product. Lahat na product na kailangan natin sa araw-araw, mayroon po tayo. Kung makakapunta po kayo sa office, marami na po tayong product doon. Mamimili tayo doon dahil miyembro tayo ng kooperatiba. At ang maganda, doon sa capital share po natin, meron tayong tatanggapin dividendo dyan kung tawagin. Ibig sabihin, kung ano po ang kinita ng inyong capital share sa loob ng isang taon, nakatuos po lahat yan. Ibibigay sa atin yan every time na magkakaroon tayo ng tinatawag natin General Assembly every end of the year. Ngayon po, bago pa lang tayo lahat, wala pa po tayo ngayong General Assembly itong taon ito because December na po tayo ngayon. So maybe next year, lahat na sasali next year po, pagdating ng December, lahat po kayo may dividendong tatanggapin doon sa sinali ninyong pera. Yun naman pong 300, kasi ang kabuong po niyan is 1,300 pesos. 1,000 capital share, ang 300 po natin membership natin sa kooperatiba para maabil po ng mga pabahay, senior citizen namin, sa mga estudyante, scholarship, libre sila sa pag-aaral. Yan po yung 300 natin. Ano po? Ngayon, yung nakakaalam ng kooperatiba, pag sinabing kooperatiba po, mayroon lang yung limit. Pag sinabing consumer ka, doon ka lang pwedeng gumalaw. Hindi ka pwedeng gumawa ng pabahay, hindi ka pwedeng magpensyon because tayo ay nasa consumer lang. Kanya lang po, ang ginawa namin, 3 company. Ayan, 3 company po para hindi limited ang trabaho natin. Kumuha pa po kami ng Christ Empower Mission and Corporation. Una, yung kooperatiba natin. Pangalawa po itong Christ Empower Mission and Corporation. Ano naman po ito? Dito po nakapaloob ang ating pabahay. Kasi hindi pwede sa kooperatiba.
pabahay, senior citizen pension, scholarship program, pati sa ating mga PWDs. Dito po yan nakapaloob lahat. Ito po ay license din tayo. Kompleto rin po tayo sa documents from government kasi sinisigurado po namin na tayo ay legal. Pag mayroon kayong makitang ganitong logo, ano po yan? SEC. 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 SEC registration. Lahat po na company na kumukuha ng SEC registration, ganito po ang logo. So tayo po kumuha ng SEC registration para sa ating Christ Empower Mission Incorporation. Yan po yung ating SEC registration. May nagpuna, sir, bakit walang pirma? Yan po, walang pirma. Pero nakanote po dyan, ang sabi, this is a computer-generated certificate. Sign or signature is not required. Because nag-apply po tayo nito sa through online. Ano po? Pero po, kung gusto niyo i-search yan sa SEC, naandoon po yan. Ito po yung ating Certificate of Registration. Lagi pong magkakasama yan. Ayan. And mayroon ulit tayong BIR. Search nyo po yung number na yan ng BIR at ang lalabas po dyan yung pangalan ng ating company. Dahil dyan po nakapaloob yung mga pabahay na ina-avail natin. Dito po wala na kayong anumang babayaran. Para ma-avail, 1,300 sa kooperatiba. Yun lang po ang papasokan natin sa kooperatiba. Ano po? And mayroon pa po kaming padaan. May dadaan po. Bigyan nyo ng sige, kasi maya-maya pong kaunti after na may paliwanag po namin ito. Ito po. Alpha Omega in Christ Mission Church. Nagtayo po kami ng sariling simbahan. Halimbawa, Born Again Christian. Simbahan po yan. Yang 70 Adventist, simbahan po yan. Itong sa amin, simbahan din po ito. Alpha Omega in Christ Mission Church. Kaya mayroon po tayong sariling simbahan. Pero po ito, non-sectarian kung tawagin. Ano man po ang religion ninyo, pwede dito. Ano po? Magpapatayo po tayo ng simbahan sa bawat lugar na mayroon tayong miyembro ng kooperatiba. And lahat po tayo pwedeng pumunta doon. Ano po ang layunin? Lahat po tayo kailangan una, matuto tayong kumilala muna sa Diyos. Kasi siya po ang magbibigay ng biyaya sa atin lahat. Doon tayo sa Kanya hihingi ng biyaya. So kailangan bawat isa sa atin ay kilala natin ang Diyos, kung paano natin sila sasambahin at pasasalamatan sa bawat sandali ng ating buhay. So mayroon tayong church. Yan pong church natin, kompleto din po ang requirements kasi nakaregister din po tayo sa SEC. Ayan po, yan logo ng SEC, yan din po siya. Wala din perma because online registration po tayo. And mayroon din po tayong Certificate of Registration. Nandyan po yung ating pangalan ng ating church. And mayroon din po tayong BIR. Dahil bawat po isang company natin, may naka-allocate po yan na fund. Nagre-report po kami dyan, nagsasubmit kami ng aming mga accomplishment dyan, and mag-tax po tayo. Yan po legal po lahat tayo, legal. Meron kasing napanood yung kay GC Casuho, si Eduardo Los Baños, sabi sa akin, ayaw na sir magpa-interview yung mga tao kasi ano daw kami? Scam. Kung in-interview po doon, nakita nyo maraming in-interview. Kung ang ini-interview po doon, kami, nakikita nyo kami doon, yun po. Pero hindi po kami at wala man tayong anumang kaugnayan doon sa company na iyon. Dahil sila po ay hindi legit. Marami na po silang hiningi sa mga tao, pero wali po sila. So yan, karamihan po dito siguro mag-aabil ng pabahay natin. Meron po tayong mga requirements. Pero ang pakiusap namin, sabi ko nga po, bago natin ma-avail yung mga programang yan, kailangan po miyembro tayo ng kooperatiba.
Wala ako sir panghulog na 1-3. Pwede nyo naman pong hulog-hulugan. Ano po, pwede nyo hulog-hulugan po yung 1-3, pero sinasabi namin, sana hanggang mga January man lang, makumpleto nyo po yan. Bakit? Ito po, ang mga tiga Cavite, nag-aantay lang po sila. Siguro mayroon din dito sa atin, to see is to believe. Sila po, ganon. Saka kami sir, sasali dyan, pag nakita na namin yung lupa nyo dyan, binubuldoser na, para tayuan na ng bahay. So ano pong sabi nila? Pag nakita na po namin yan, kahit 10,000, magbabayad kami. Ang pabahay po natin dito sa may Dasmariñas, kung nakakapunta na po kayo dyan sa barangay Palapala ng Dasmariñas, sa may Robinson, going to Silang Cavite o Silang City, nandoon po. Along the way, 200 meters po yung ating frontage bago dumating doon sa kapilya. Kung nakakadaan po kayo dyan, makikita nyo po yung Euromid Laboratories, kulay white and blue. Paglampas po doon sa bakod na yun na po yung ating property. Tapos, yan po ay dire-diretso 200 meters hanggang doon sa may school. Saan yung Santo Domingo, sir? Hindi po, Palapala, Dasma. Ronaldo Highway. Opo. Doon po yung property natin. Kung mapapadaan po kayo dyan, yung mga bahay po doon pinaalis na. Yung mga nakatira, kakunti na lang po yung mga nakatira doon. Kasi by January po, uumpisahan na yan. Ang sabi ng mga taga Cavite, pag nakita po namin na binubuldoser na yan, kahit 10,000 magbabayad kami. Madami po sila doon. Ang kailangan po nating bahay doon ay 8,000. 8,000 pamilya. Ang lupa po natin doon is 350 hectares. Ay, nako. Ang 100 lang pong hektarya, ang tatayuan natin ng bahay. 8,000 bahay ang itatayo po doon. Yung 250 hectares, tatayuan po natin yan ng ating iba't ibang establishmento, pati yung main office natin, at lahat na pamilya doon may hanap buhay because mayroon tayong kooperatiba. Magtatayo din po kami doon ng mga livelihood program dahil hindi po kami papayag na ang titira doon walang income, walang hanap buhay. Katulad po nung pabahay dyan sa ibang lugar na yan, na nung tumira kayo dyan, bahala na kayo sa buhay nyo. Doon po sa amin, kaya inuna po namin ang kooperatiba para lahat na titira po doon mayroong hanap buhay. Gusto niyo po ba yun? Opo. Ayun naman, pagtira nyo dyan may hanap buhay na kayo. Ano ang alam nyong hanap buhay? May na-interview ako siya, nagtitinda po ako ng malalaking isda. Ay, napakaganda po doon. Sino ang buyer ninyo? Ay di yung 8,000 bahay. Lahat po, mayroon tayo bakery. Yung mga alam nilang trabaho o negosyo, mayroon po tayo lahat doon. Dahil sisiguraduhin po namin na ang titira dyan sa bahay na yan, lahat po magiging maayos ang buhay. Hindi manghihingi, hindi mangungutang, at lalong hindi mangmumulis siya sa iba. Lahat po tayo may income dyan. Kailangan lang natin first move, kooperatiba, and interview. Yung po mga na-interview, priority. Kanya lang, bihira lang po yung na-interview namin na nagpo-fully paid. Siguro nga, sa medyo kakapusan ng pera. Kikiran. So, ang sabi namin, hulog-hulugan at sikapin po ninyo na by January, mabayaran nyo na po ng buo. Iyan. Dahil by January po, full blast na kami. Tuloy-tuloy na po yan. Pag ito po ay nakumpito na namin, na-sit up na namin ang Cavite, punta na po kami ng Pampanga, mayroon po kami doon 57 hectares sa Porac, nakaready na rin po doon, and Rosario, Batangas sa Puting Kahoy, 65 hectares, nakaready na rin. Pag na-sit up po namin lahat yan, punta po kami ng Mindanao. Si chairman po nakabook na ng, narinig yung mga habok, nakabook na ng ticket. Hindi ko alam kung sino mga isasama. Munda kayo siya, taga Mindanao kayo, sasama kayo doon. Nakaano na po yan, kaya tuloy-tuloy na po tayo. Pero po ito ha, dito po wala kaming anumang pilitan. Kung gusto nyo i-avail, sumunod po tayo doon sa lahat ng requirements. Kung ayaw naman, no problem. Sabi ko nga po, ang Cavite nag-aantay lang. Tagaroon yung lupa natin. Karamihan doon, gustong-gusto nang sumali, kanya lang to see is to believe sila. So yan po yan. Kaya by January, full blast kami dahil pauumpisahan na po yung property natin dyan.
sana dito sa Laguna may ma-avail dun sa 8,000, kahit maka 2,000 man lang tayo dito. Doon tayo titira, malawak po. Kahit po isang buwang kauulan, wala po tayong bahang mararanasan doon. Napakataas po ng lugar na yan. So maganda yung lokasyon natin, maayos yung ating magiging buhay. Ang bahay po namin 3 klase. Ito po yung pinaka high end natin, 5 million po ang halaga niyan. Ang kasunod po niyan 3.5 million, ang kasunod ay 1.5 million, all up and down, single detached. Yan po ang bahay natin. Mamaya, magpapa-interview po kayo sa pabahay. Kung gusto ninyo, sasabihin ko na po sa inyo para mag-isip-isip na kayo. Sa pabahay po namin, unlike, hindi ito katulad ng mga subdivision na nakikita natin, pabahay ng gobyerno, na sila po, nagtatakda sila kung magkano ang ibabayad natin sa kanila buwan-buwan. Hulog ng bahay, di po ba? Halimbawa, yung mga high-end na yan, siguro mga 8,000 to 10,000 monthly for 30 to 35 years. Pero po sa amin, hindi. Tatanungin namin kayo, sa kinukuha yung bahay sa amin, magkano ang ihuhulog nyo sa amin buwan-buwan. Magbibigay din kami ng bahay, depende po doon sa hulog na sasabihin nyo sa amin. Kung medyo malaki ang hulog ninyo, di maganda ang bahay natin. Kung maliit ang hulog ninyo, di doon tayo sa... Ang sistema naman po ng pabahay natin, halimbawa, ito po para alam nyo na, para pag upo nyo po dito, alam nyo na yung inyong sasabihin sa amin kung magkano ang inyong ihulog buwan-buwan. Halimbawa, ito po yung lupa natin, ito yung entrance, bigyan po natin ng daanan dyan, baka tayo ma-spread ng pumpero dito. Entrance, first row, lahat ng officer sila, mga national officer. Lahat po ng officer na dito sa unang. And second row, lahat na high-end na bahay. And third, 3.5. And last, yung 1.5 million na halaga ng bahay natin. Sa bandang dulo sila, may bakod po yung pader. Remember, 100 hectares. Mula dito hanggang bayan ng Binyan, paikot po yan. Hanggang dyan yan, ang laki ng lupa natin doon, 100 hectares. Mayroon po tayong transportasyon, halimbawa, wala pa kayong mga sasakyan doon. Ang gagawin po namin transportasyon doon ay e-bike. Yan ang iikot po doon sa loob ng ating siguro mga 100 unit na e-bike. Kung sino yung gustong mag-drive dyan, maglalagay po kami doon sa pinakaharapan ng isang malaking building doon lahat nakaparada yung e-bike. Pag umaga, kukuhanin nila. Pagdating ng hapon, igagarahin nila. May office po tayo doon para sa kanilang boundary. Kung ano mang mga kailangan doon. Ganun po kaayos yung ating magiging doon. And, pagpapauna ko na rin, bawal po doon ang marites. Totoo po yan. Kasi sa isang lugar, pag marites, doon nag-uumpisa ang kaguluhan. Doon sa mga kasama kong mga barako, bawal din po doon ang pag-iinom, display. Kung gusto nating magtuma-tuma, pare, alika, doon tayo sa bahay, painit tayo, pero doon po kayo sa tago na hindi kayo nakikita. Ano po, kasi dyan, sa lugar natin yan, may mga officers po dyan na mag-aayos lahat dyan araw-araw, na andyan po tayong lahat, ano man ang magiging problema, doon natin sa kanila sasabihin. Bawal din po magsampay dyan sa harapan. Wala pong anumang makikitang sampay na damit. Kasi mayroon tayong nakaprovision sa bandang likod, doon lahat yung ating sampayan, lahat na gagawin natin, nandoon po lahat. So, binibigyan ko na po kayo ng help dyan sa natin. At kung makikita po ninyo, lahat na pabahay po natin, mayroon tayong garage. Kasi hindi malayong magkaroon kayo lahat ng sasakyan dyan. Padaan po. Maliwanag po. Maliwanag. Yes, ma'am. Sir, paano po yung last kasi sir, nakapagpa-interview ako, yung nilagay ko po ay coping natin. Paano pwede po bang bago po yun? Wala na. Ay, na-andor na sa office, ma'am. Mahirap. Paano pag posibleng pupuntahan ko sa office mismo? Pwede rin. Kanya lang, Kahalongkat sana hindi pa na-encode. Kasi, sana sir patikin yung form. Mayroon po kaming assessment form. Ito po bawat interview, ilalagay ang pangalan nyo dyan. And yung monthly hulog na sinasabi nyo nakalagay dyan.
ito po ay kukunin sa amin ng mga developer. Bakit? Dito nila ibabase kung ilang bahay ang gagawin nilang ganyan, ilang bahay yung pangalawa, ilang bahay yung pangatlo, depende po sa mga hulog na sasabihin ninyo. Halimbawa, yung kayo ng head, halimbawa, yung malaki na yan. Ang pinakamababa po nilang hulog dyan ay 5K. Monthly, 5 million po yan. Sabihin natin 5 million ang inihulog natin dyan, buwan-buwan. Sa loob ng isang taon po, magkano yun? 60,000. I-divide mo yung 5 million sa 60,000, that is 83 years. Sir, pwede bang dagdagan namin ang hulog? Gandang umaga sa ating lahat, no, mga ka-idol. So dito na lang muna ako, mga ka-idol, ha. Sa ating pabahay, mga ka-idol. Busy tayo, mga ka-idol. So miga loves out sa buong mundo, lalo na sa aking ka-alpha miga. Mga members, maraming salamat po. Thank you po.